Magandang araw sa inyong lahat guys. So sa ngayon ay gagawa tayo ng isang reaction video tungkol dun sa nag-viral na interview ni Janela in Japan kasi in-interview siya doon sa Tony Talks na show. So titingnan natin kasi maraming nag-react dun sa mga sinabi ni Janela in Japan. Kasi mayroong kumontra, mayroon din naman na pumanig. So tingnan natin ano naman yung magiging reaction natin bilang isang OFW dito sa Japan. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW din po dito sa Japan. So, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe nyo na. And then, mag-click po kayo ng like button. And then, i-share nyo rin po ito. O kaya, mag-comment din po kayo sa baba. Okay, simulan na natin yung ating reaction bilang isang OFW. So, napanood ko na to. So, medyo natouch nga ako dun sa mga sinabi niya. So, hindi natin papanoorin lahat. So, panoorin nyo na lang yung full episode nito. And then, magko-comment lang ako dun sa mga part na maraming nag-react. So, yun lang yung ating gagawa ng reaction kasi masyadong mahaba yung video na to. Okay guys, so ito na yung video niya. So, panoorin natin siya. Imposible na parang mangyari po yun. Sabi ko, okay na ako dito. Parang as long as kaya ko naman na ma-provide sa family ko. So, pag alis ko po, syempre, normal po sa mga mag-a-abroad na marami pong mga pangako. Like Yes. sa mga family ko po. Ano mga pinangako? Tama. Like, magtutulong po ako ng konti sa mga allowance po nila. Ganun Ganun talaga. po. Tapos sa kapatid ko po, ako po magpapaaral sa tuition po niya, sa allowance po niya. Wow. Even po sa mama ko, yung tutulong po ako sa mga bills. Eh, pagdating ko po ng Japan, hindi ko po inaasahan na sobrang taas po ng cost of living sa Japan. Actually po, yun nga po dahil po alam nila malataas po yung sahod ko, hindi ko po sinasabi sa kanilang totoo. So lahat po ng sasabihin nila sa akin mga pangangailangan, ipaprovide ko. Hanggang sa matira na lang po sa akin isang lapad. Is it 4,000 pesos? 4,000 mahigit. O, paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Sa isang Tipid-tipid. lutuan po ng ulam, para magtatagal na po siya ng ilang araw. Relate na relate ako sa ganito. Para maipadala mo yung aesthetic ka pala talaga. Pero hindi naman po sa sobrang naghirap ako kasi kahit papano po may mga tumutulong naman po. Andun po yung husband ko pag nag-short po ako sa budget. Alam mo, pag naging OFW ka talaga, magigising ka sa realidad na Sobra buhay. po. Opo. Na sobrang hirap. Ilan taong ka nung naging OFW ka? 24 po. Nagto-25 po ako. Parang ako rin nung 24 or 25 din ako nakapunta dito sa Japan. First time. Parang gusto ko rin po hindi lang nakikita nila sa vlogs ko na masayang. So yun na nga guys, so mag-react tayo dun sa mga sinabi niya. So ganun talaga yung OFW kapag first timer ka tayo na OFW. First time tayo makapunta sa ibang bansa. So iba yung expectation natin kaysa dun sa reality talaga sa ibang bansa. So kapag pupunta na tayo sa ibang bansa as a first time OFW, so bilang isang mabuting anak, mabuting kapatid, so marami tayong naipapangako talaga sa mga family natin. So na tayo na yung tutulong sa kanila para makaahon sa hirap. So yun yung nasa isip ng mga first timer na OFW. So gagawin nila lahat sa ibang bansa para makatulong sa pamilya. So yun yung gusto nilang mangyari. So kaya iba yung expectation talaga sa reality. Pagdating nila sa ibang bansa, iba yung reality na madadatnan nila. Hindi pala ganun kadali na magtrabaho sa ibang bansa. Bilang first timer, hindi natin pa alam kung ano ba talaga yung cost of living sa ibang bansa. So kahit in-orient na tayo, nagkaroon ng orientation sa mga agency natin bago tayo pumunta sa ibang bansa tungkol sa mga cost of living. So hindi naman agad-agad yun magsisink in sa atin bilang isang bagong OFW kung ano talaga yung cost of living doon. Kahit explain sa atin na ganito kamahal yung mga bilihin doon, hindi pa natin na-experience. So parang kaya natin yan kahit mahal yung bilihin doon, kaya nating magtipid-tipid doon. Pero in reality, iba pa rin kaysa dun sa ini-expect natin bilang isang newbie na OFW.
So kaya bago tayo lumipad bilang isang first timer na OFW, marami tayong mga gustong mangyari, minsan na ipapangako natin sa mga kapatid natin, lalo na yung mga may kapatid pa na nag-aaral, na ipapangako natin na tayo na yung magpapaaral sa mga susunod na kapatid natin, sa mga OFW na mayroon pang mga sinusuportahan na kapatid para mag-aral. So marami tayong naipapangako ng mga ganun. So karamihan sa mga OFW, ganun talaga. So maraming naipapangako sa mga kapatid na paaralin, and then sa mga magulang na sila na yung magsusuporta sa lahat ng mga pangangailangan. Okay, so ganun talaga yung first timer na OFW. Pero pagdating natin sa ibang bansa, kapag na-experience na natin yung tunay na cost of living talaga, dun na natin mararamdaman yung talagang parang mahirap talaga na maging OFW. Kapag kinumpare natin yung sahod sa Pilipinas tsaka sahod sa ibang bansa, kaya malaki kasi nga iba yung cost of living talaga sa ibang bansa. Kung tutuusin nga, halos pareho lang kung i-compare natin, kasi bawat bansa mayroon talagang tinatawag na minimum wage. So yung tinatawag na minimum wage ay sapat yun para sa isang tao na nagtatrabaho. Pero pag may pamilya na siya, so hindi na yun sasapat. Kahit saang bansa man yan, yung minimum wage na tinatawag na yan ay sakto lang yan para sa isang tao. Kumbaga, para sa isang nagtatrabahong tao, sa isang empleyado. Pero kapag mayroon na siyang mga sinusuportahan, so mahihirapan na siyang suportahan yung mga sinusuportahan niya. Lalo na kung mayroon ng asawa at anak. Ang ginagawa kasi ng iba nating mga kababayan ay kino-convert nila yung sahod sa ibang bansa based dun sa current foreign exchange rate. So pag kinumpare mo talaga yun, magkaiba, parang lalabas na mahal or malaki yung sahod sa ibang bansa. Pero siyempre magtatrabaho ka sa ibang bansa, titira ka doon, yung gasto mo doon ay siyempre based din doon sa bansa na yun. Dahil mataas yung cost of living doon sa bansa na yun, talagang marami ka ring magagasto at konti lang din yung maiipon mo. Kahit sa anong bansa pa man yan. Kaya ganun yung nangyayari sa OFW. Kaya masasabi natin na hindi porket OFW, maraming pera, maraming ipon. Hindi ganun yun. So doon naman tayo sa sinabi niya na isang lapad na lang daw matitira sa kanya. So marami kasing nag-react doon. So maraming kumontra, hindi daw kasya yung isang lapad na yun sa isang buwan. Pero hindi naman sinabi ni Ginela in Japan na isang buwan niyang allowance yung isang lapad. Hindi niya nabanggit yun. Sinabi na lang niya na magpapadala siya hanggat umabot na lang na isang lapad na lang yung matira. Siyempre kailangan talaga magtira kahit isang lapad lang, magtitira at magtitira kasi kumakain tayo dito sa ibang bansa, pangkain natin. So maraming kumontra dun sa mga sinabi niyang isang lapad lang daw, hindi daw kasya sa isang buwan. So dinagdagan nila yung yung sinabi ni Ginela. Hindi niya naman sinabi na pinagkasya ni Ginela in Japan yung isang lapad sa isang buwan. So hindi yung sinabi na isang buwan nagkasya yung isang lapad. Kasi ako personally bilang isang trainee, nagsimula ako bilang isang trainee, naranasan ko na magtipid dito sa Japan. Noon yung kasi mag-isa lang naman ako noon, wala pa akong sariling pamilya. So mag-isa lang. So ang naging allowance ko, na try ko nung nagtipid ako, pinagkasya ko yung 2 lapad sa isang buwan. So yun na yung tipid kung tutusin. Kumbaga sakto lang na tipid. So 2 lapad yung binudget ko sa isang buwan. So nagkasya yun, 2 lapad. So nagkakasya yun talaga bilang isang trainee. So pero yung isang lapad daw sa isang buwan hindi kasya. Kasi iba-iba naman kasi tayo dito sa Japan. Hindi lahat na nandito sa Japan pinagdaanan yung pagiging trainee. 'Di ba? Yung iba mga pumasok dito sa Japan bilang engineer visa o kaya teacher o kaya mga SSW na. Marami na mga SSW eh. Pero karamihan trainee, yun makaka-relate. Yung mga trainee visa nagsimula sa trainee visa, makaka-relate sa ganyang sitwasyon na
At some point, sa pagiging trainee mo, sa pagiging first time OFW mo dito sa Japan, mararanasan mo talaga yung magtipid hanggang sa isang lapad na lang matira sa'yo. So, marami rin makakarelate yan na mga trainee. Pero kay Janela, hindi na sinabing isang buwan yun. Malay natin, kasi dito sa Japan, di ba, isang beses lang sa isang buwan ang sahod. So, halimbawa, pag sahod niya, ang nangyari, siguro nangyari din to sa inyo, halimbawa, sa pagsahod niya, siyempre, pagsahod ng isang OFW dito sa Japan, so, siyempre, magpapadala agad siya ng pang-alawan sa family na para sa isang buwan. So, yun. Maybe the next week, mayroong kinailangan na naman na, pangangailangan sa pera. Siyempre, mayroon pa siyang natitirang konti, so, ipapadala niya pa. Mga, siguro, ganun. And then, another week naman siguro, mayroon na namang ganito, ganyan, tuition, projects, mga bagong project yung kapatid, o kaya nagkasakit, so kailangan ng gamot, so pwedeng magpapadala ulit, syempre. So, kasi sa isang buwan, minsan, kapag may mga pangangailangan talagang emergency sa family sa Pilipinas, minsan sa isang buwan, nakakapagpadala tayo ng ilang beses. 2, 3, isang buwan lang yan. Pero dito sa Japan, isang beses lang sa isang buwan yung sahod. Walang kinsenas katapusan dito. Malamang dun sa time na yun na medyo nagkaroon ng mga pangangailangan sa Pilipinas. So, dumating sa point siguro na ilang beses siya nakapagpadala. Kaya, umabot na sa isang lapad na lang yung matira. So, halimbawa, 2 linggo pa yung bago magsahod ulit. So, and then, nagpadala na naman siya. So, ang natira na lang, isang lapad. Baka ganun yung nangyari. So, hindi natin alam. Or talagang malayo pa yung sahod niya. Talagang isang lapad na lang natira. Kung ganun man, ganun pa man, kasi sinabi niya naman na mayroong siyang yung husband niya, nagsusupport naman sa kanya. Siyempre, kapag kinapos siya, kailangan niyang maghiram sa kakilala, kaibigan, or dun sa husband niya. Dun sa, noon yata, fiancé pa lang niya yun. And then ngayon, husband na. So, mga ganun siguro yung mga senaryo na nangyari. Kaya umabot sa isang lapad na lang yung natira. So, hindi niya sinabing isang buwan yun na tinipid niya. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam yung ganung senaryo. Kung ano talaga yung totoo na na-experience niya. Kasi hindi natin na-experience yung experience niya. Magkakaiba kasi tayo ng mga na-experience. Pero, kaya talaga yun kung gugustuhin niya. Kayang-kaya. So, baka makagawa ko ng video na i-compute natin kung kaya nga ba talaga ng pangkain isang lapad. Pero sa tingin ko, kaya, nagawa niya yun. Kasi iba-iba yung mga diskarte natin sa mga pagtitipid. Kayang-kaya niya yun. Pero depende kasi yun sa tao. At depende yun sa estado ng buhay dito sa Japan. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pare yung sahod dito sa Japan. Saka iba-iba kasi yung visa natin. Mayroong mga regular worker na visa, mayroong mga permanent visa na dito. So kapag bago ka pa lang, trainee o kaya SSW, di ba, hindi pwedeng arubaito or part-time. Isa lang talaga yung trabaho mo. So wala kang ibang choice. So yun, so dun sa sinabi niyang isang lapad, malamang nagawa niya talaga yun. So hindi malayo, hindi yun imposible. Posible yun na nagawa niya na isang lapad na lang matira sa kanya na maging allowance niya sa pangkain. Okay, so huwag na nating pahabain tong video na to. So hanggang dito na lang. So sana ay mayroon kayong nakuhang idea dito sa reaction video ko dun sa interview tungkol kay Janela in Japan. Okay, so hanggang sa muli. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na kayo and then i-like nyo po yung video na to. Okay guys, hanggang sa muli, mayroon pa tayong isang reaction video tungkol naman dun sa sinabi niya na walang work-life balance dito sa Japan. Sa susunod, abangan nyo. Bye-bye! Thank you for watching!